Tirahan natin ng ulam at kanin ng Tito Randy mo, Baste ha? Siguradong hindi pa kasi yun kumakain, baka gutom siya pag uwi niya. Parang nagpantingan tenga ni Baste sa kanyang narinig. Kaya naman mabilis niyang binitiwan ang hawak na kutsara tinidor. At sa kanya binatuhan ng matalim na tingin ng kanyang ina. Ipinakitang hindi niya nagustuhan ng sinabi nito. Kaya naman sinundan yun ng galit na pagsagot. Nagpapatawa ka ba, Mama? Oh, bakit? Ano na naman ba yon? Bakit ganyan na naman ang tono ng pananalita mo sa akin? May sinabi ba akong masama? Tito? Gusto mo ba talagang tawagin kong Tito Randy yung bago mong boyfriend? Bulag ka ba, Mama? Halos mag-isang edad lang kami ng boyfriend mo eh. Parang anak mo na nga yun eh. Ano ba, Baste? Wala ka ba talagang modo sa bago kong boyfriend? Ganyan ka na lang lagi sa kanya, wala ka talagang modo. Meron sana akong modo sa kanya bilang bago mong boyfriend. Pero nung makita ko na halos magkasing edad lang kami ng hinayupak na lalaking yun, nawalan na ako ng amor sa kanya. Pumili-pili ka naman sana ng bago mong ipapalit kay Papa, Ma. Lata naman pinipira ka lang ng lalaking yun eh. Halos gumalaw ang buong lamesa na namamagitan sa mag-ina nang bigla na lang tumayo ang ina ni Baste at isang malakas na sampalan na tanggap niya mula rito. Dahil sa lakas nun kaya naman napabaling pa sa gilid ang ulo ni Baste. Ramdam na ramdam din niya ang pamamanhid ng kanyang pisngi. Manang-mana ka talaga sa papa mo, no? Ang hilig niyong kontrahin lagi ang mga bagay na ikinasasaya ko. Ang gusto niyo na lang palagi kayo masusunod. Gustong-gusto niyo na kayo na lang ang masaya. Hindi nagustuhan ni Baste ang kanyang narinig. Lalo na ang panunumbat ng ina niya sa pumanaw niyang ama. Buhay na patunay kasi siya kung gaano kamahal ng kanyang ama ang kanyang ina. Kaya hindi siya makapaniwalang naririnig niya ang mga yun mula sa ina na para bang walang ginawang maganda ang ama niya nung nabubuhay pa ito. Dahil sa ines kaya naman mabilis na rin siyang napatayo sa kanyang kinauupuan at hinarap ang ina. Wow! Kung pagsalita mo naman si Papa, para bang hindi kanya minahal ng sobra-sobra. At isusumbot mo rin ba sa kanya yung hindi niya pagpayag ng mga ibang bansa ka nun? Tama lang naman kasing ginawa ni Papa eh. Dahil alam niya na kapag nakalayo ka sa kanya, nakakalimutan mong may asawa ka. Anong ibig mong sabihin, ha? Nakatingka-tingka sa mga lalaki. Bawiin mo ang sinabi mo, Baste! Bawiin mo! Bakit ko naman babawiin? Totoo naman sinasabi ko ah. Nakaratay pa nga lang si Papa sa ospital. Naghahanap na kagad ng kapalit niya. Kaya nga wala pang 2 taon nang mamatay si Papa. Ayan, inuwi mo na kagad ang lalaki mo dito sa bahay niya. Napansin ni Baste na sasampalin sana siya ulit ng ina. Pero hindi yun natuloy dahil bigla na lang bumukas ang pinto ng bahay nila. Kung saan ay sumulpot doon ang kararating pa lang na bagong kasintahan ng kanyang ina. Pawis na pawis ito habang suot ang bagong jersey at sapatos na binili ng ina niya para sa hilig nitong pagbabasketball. Hindi na naman maiwasan ni Baste na mapairap na lang sa hangin. Dahil sigurado siya na galing na naman sa ibinibigay niyang pera at sa pensyon ng ama niya ang pinambili sa mga gamit na yon. Lalo tuloy siya nakaramdam ng sobrang galit ng mga sandaling yon. Ano na naman nangyayari dito? Kung sana hindi mo inuuna yung pagbabasketball mo, di sana alam mo kung ano nangyayari dito. Ay nako, pinapaandra mo na naman ang kadramahan mong mama mo no? Lagi mo na lang bang aawain ang mama mo, Baste? Pwede ba? Huwag ka magsalita na para bang tatay kita. Huwag mo rin akong pangaralan na para bang parte ka ng pamilyang to. Ano ba, Baste? Tumigil ka na ha? Oo nga. Tigilan mo na yung kadramahan mo. Kung ayaw mo makita ako rito, bakit hindi ka lang bumukod? Hindi mapigilan ni Baste na tumawa ng pagak dahil hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang yon. Lalo na sa lalaking walang ambag sa pamamahay nila. At saka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo para sabihin sa akin yan? Ako pa talagang paalisin mo rito? Baka nakakalimutan mo. Pamamahay to ng papa ko. Kung meron man dapat na umalis dito, ikaw yun, hayop ka! Nanggigigil na dinuro-duro ni Baste ang nobyo ng ina. Pero mabilis namang humarang ang ginang sa harapan ng kasintahan nito. Para tuloy itong nagmumukhang bata na inililigtas ng ina niya. Kaya hindi na naman maiwasan ni Baste ang mapatawa ng tago
ba? Sabi nang tumigil ka na eh. Tumigil ka na. Pareho namin itong ipinundar ni Apolonio. Kaya may karapatan din ako sa pamamahay na to. Pwede ako magpatira dito ng kahit na sinong gusto ko. Pero sino bang gumagastos sa bahay na ito? Hindi ba ako? Pagkain, tubig at kuryente, sa akin lahat. Hindi ko naman sana ito isusumbat eh. Dahil okay lang sa akin kung magpatira ka rito ng kahit na sino. Pero sana yung mapapakinabangan naman. Hindi yung pati panlamon yung boyfriend mo sa akin mo iaasa. Ang laki-laki ng katawan yung boyfriend mo pero walang trabaho. Nakukuha pa magpabili siya ng mga bagong sapatos na sa bulsa ko rin galing. Samantala yung sapatos ko, hindi ko mapalit-palitan. Pipili ka na nga lang ng lalaki ipapalit kay Papa. Isang hamak na batugan na. Wala pang pangarap sa buhay. Lintik na. Talagang sumusobra yung bunganga mo ah. Talagang sumusobra ako. Kasing sobra at kasing kapal ang mukha mo. Masakit ba? Natamaan ka ba sa mga sinabi ko? Ganun talaga. Masakit sampalin ng katotohanan na ang laki-laki mo. Pinapasuso ka pa ng mama ko. Hayop ko talaga! Mas hayop ka! Nang sugurin si Basti ni Randy, sinugod niya itong pabalik hanggang sa magsuntukan na sila. Kahit mas malaki ang katawan ni Randy kaysa sa katawan niya, hindi pa rin siya umatras sa pakikipagsuntukan dito. Lintik ka! Ang yabang-yabang mo! Talagang mayabang ako dahil meron akong may pagyayabang. Eh ikaw, ano may pagyayabang mo ha? May pera ka lang kaya ang yabang mo. Talagang may pera ako dahil nagtatrabaho ko. Eh ikaw, umaasa ka pa rin sa bigay ni Mama. Pineperahan mo lang siya. Habang nagpapalitan ng suntok ang dalawa, nasa gilid naman ang ina ni Baste habang sumisigaw ito. At pilit na inaawat ang dalawa. Pero dahil pareho mainit ang ulo ng dalawa, hindi sila tumitigil hanggat walang bumabagsak at sumusuko. Ano ba? Tumigil na nga kayo! Nagkakasakitan na kayong dalawa eh! Ano ba? Tama na yan! Kahit dinig na ni Baste ang sigaw ng kanyang ina, hindi pa rin siya humihinto. Ang kanilang mga suntok ay nauwi na sa pagsasakalan. Hanggang sa maitulak na siya ni Randy sa dingding. At dahil nakalapat na ang likod ni Basti sa dingding, mas lalo tuloy siyang nasakal ni Randy. Pero kahit ganon, sinasakal din niyang pabalik ang lalaki. Nasa ganong silang sitwasyon nang mahagip ng tingin ni Basti ang kaibigan niyang si Jojo, nakapapasok lang din ng bahay nila. Halata sa mukha ng kaibigan ng gulat dahil sa naabutang pangyayari. Tita Linda, anong nangyayari dito? Buti naman na tumating ka, Jojo. Tulungan mo naman ako. Awatin natin itong dalawang to bago pa sila magkapatayan. Ayaw pa sanang bumitaw ni Baste sa pagkakasakal niya kay Randy. Pero wala na siyang nagawa dahil nailayo na siya ng kaibigan niya mula sa lalaki. Hawak-hawak siya ni Jojo para mapigilan na makasugod ulit. Habang ang ina naman niyang nakahawak kay Randy. Habol-habol tuloy ng dalawang binata ang kanilang mga hininga. Pero kahit ganon ay nandun pa rin ang init ng dugo ni Baste. Dumagdag pa sa galit na nararamdaman niya nang makita ang kanyang ina na alalang-alala sa boyfriend nito na para bang ito lang ang nasaktan. Hindi tuloy mapigilan ni Baste na maikuyom ang kanyang kamao. Mukhang napansin naman agad ng kaibigan niyang si Jojo na nagsisimula na namang maipon ang galit niya at nagbabalak na naman sumugod. Kaya tinapik na nito ang kanyang likod at pasimpleng binulungan. Umalma ka na bro, tama na. Magkakasakitan lang kayo ulit. Magpalamig ka muna at hayaan mo muna sila. Napaigting na lang ang panga ni Baste at sa kamarahas niyang tinanggal ang kamay ng kaibigan niya mula sa pagkakapit nito. Nagmadali siyang naglakad palabas ng bahay kung saan ay binatuhan pa niya ng masamang tingin si Randy bago siya tuluyang umalis. Ramdam niya na nakasunod sa kanya ang kaibigan pero hindi na lang niya ito pinansin. Nakarating siya sa isang pub house kung saan ay doon siya umorder ng maraming alak at nagsimulang magpakalaseng kasama si Jojo. Mag-iilang oras na silang umiinom ng mga sandaling yun. Kaya naman ramdam na ni Baste ang pagtama ng alak sa kanya. Hindi niya maiwasang ibagsak sa lamesa ang bote. Kaya naman lumilikha yun ng malakas na tunog.
Buwisit na buhay talaga to, buwisit! Tanga ba si Mama? Hindi ba niya napapansin na pineperahan lang siya ng lalaking yun? Tapos kung kampihan pa niya ng lalaking yun, napakawagas. Bakit hindi ako ang kampihan niya? Ako ang anak niya dito ah. Tama na yan pre, lasing ka na eh. Hindi ako lasing. Totoo ang sinasabi ko, Jojo. Alam ko na pineperahan lang siya ng lalaking yun. Nung isang linggo, narinig ko nagpapabili siya ng bagong cellphone. Tapos ngayon, binilhan naman siya ni Mama ng jersey at sapatos. Ang malala pa ron, sa akin pa humihingi ng pera si Mama. Wala kang laban dyan, baste. Halata namang mahal na mahal ni Tita Linda yung boyfriend niya eh. Alam mo kasi, kapag matanda na katulad ng edad ni Tita, iniisip niya na wala na magmamahal sa kanila. Kaya naman kapag may dumating na lalaki sa buhay nila, ginagawa at binibigay nila ang lahat para lang hindi tumawala pa sa kanila. Kaya siguro ganun ang ginagawa ni Tita. Eh di hayop silang pareho. Pero mas hayop ang lalaking yun. Ginagatasan niya si Mama. Kinukuha niya ang loob ni Mama para makuha niya rin ang lahat ng gusto niya. Mula sa mga material na bagay hanggang sa mga pera. Gusto ko siya mawala sa landas ko. Gusto ko siya mawala sa buhay namin ni Mama. Sinisira niya ang buhay namin mag-ina. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Gusto ko mawala ang Raddy na yun. Sa bagay na yan, pwede kitang matulungan pare. Dahil sa narinig ni Baste tungkol sa tinutukoy na tulong ng kaibigan niyang si Jojo, nagkaroon siya ng interes na malaman kung ano ba ang gusto nitong sabihin. Dahil doon kaya ibinaling niya ang tingin kay Jojo kung saan ay seryoso sila nagkatitigan. Ano namang tulong yung tinutukoy mo, Jojo? Hindi ko may papaliwanag sa'yo ng maayos sa ganitong klase ng lugar pre. Pero maniwala ka, may alam mo kung taong makakatulong sa'yo para mawala ang boyfriend ng mama mo sa landas mo. Matuturuan mo siya ng leksyon. Basta may sapat na pera ka lang na may babayad. Siguradong tapos ang problema mo sa lalaking yun. Teka. Baka naman gunman yung tinutukoy mo ha. Ayoko ng illegal. Ayoko magpapatay ng tao. Hindi naman ako kriminal kagaya ng iniisip mo. Sira, hindi to illegal. Pero hindi ko rin masasabi na legal. Basta, katulad ng sinabi ko, mahirap maipaliwanag. Pero kung interesado ka, magkita ulit tayo bukas. May pupuntahan tayo. Ipapakilala kita sa taong makakatulong sa'yo. Sige, kung sinasabi mong hindi yan illegal, interesado akong malaman. Magkita tayo bukas. Ayos. Sige pre, kilala mo naman ako eh. Hindi kita bibiguin. Kinabukasan ng umaga nakipagkita nga si Baste sa kanyang kaibigan. Doon ay nalaman niya na may inarkilatong sasakyan para gawing service nila sa kanilang pupuntahan. Si Jojo ang nagmamaneho habang si Basti naman ay nakaupo lang sa may passenger seat. Teka, malayo ba yung pupuntahan natin? Bakit kailangan mo pang umarkila ng sasakyan? Para madali tayo makapunta ron at makabalik din mamaya. Basta yung gas nito, sagot mo ah. Oo na. Pero saan ba talaga tayo pupunta? Sa Batangas. Batangas? Bakit naman ang layo? Tagaroon kasi yung lola ko na makatulong sa'yo eh. Lola mo? Teka, di ba matagal lang patay yung lola mo? Sa both sides ng mga magulang mo? Oo nga. Itong tinutukoy kong lola, hindi ko siya tuloy na kaano-ano. Lola lang ang tawag ko sa kanya bilang pagbibigay galang. Tsaka, alam mo naman ako, sabik ako sa mga matatanda. Kaya malapit ako sa mga lolo't lola. Kaya yun, naging kaklose ko siya. Saan mo naman nakilala ang lolang to? Janitress siya sa dating school na pinapasukan ko nung high school pa ako. Kaya, lagi rin ako nakikitulog sa bahay niya sa tuwing napapalayas ako doon sa inuupahan kong bahay. Dahil late lagi ang bahay ni mama sa landlady. Kaya ayun, parang apo na rin ang turing niya sa akin. Kung ganun, ano naman na may tutulong ng lola mo sa problema ko? Baka naman ginajoke mo lang ako, Jojo ha? Ano ka ba? Hindi no. Magtiwala ka lang sa akin. Gaya ng sinabi ko, hindi kita bibiguin. Magaling ang lola ko. Matutulungan ka niya sa problema mo. Sigurado ako dyan. Sige na. Hindi na kita kukwestiyonin pa. Ilang oras din na naging biyahe ng magkaibigan. Hanggang sa tuluyan na ngang huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay. Lumang bahay yung nagawa sa bato, kaya naman hindi yun maituturing ni Baste na isang bahay kubo. Unang bumaba ng sasakyan si Jojo
Kaya sumunod na lang si Baste sa kaibigan niya. Pagkababae agad na binati ni Jojo ang matandang babae na nakita nila. Hinayaan na lang ni Baste na tawagin ang kaibigan niya ang lolang tinutukoy nito, habang siya naman ay tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Napansin ni Baste na wala palang ibang kabahayan o mga kapitbahay sa lugar na yun na matanda. Sa pagkakatanda niya kasi, pumasok yung sinasakyan nila sa isang maliit na daan na lubak-lubak. Habang nga nasa paligid nila ay puro puno lang. Kaya kung tutuusin, nasa isang liblib na lugar sila ng mga sandaling yun. Lola? Lola Herna? Teka, sino ba yan? Lola! Lola, ako po to, si Jojo! Jojo! Abad, napadalaw ka. Ang tagal mo nang hindi nakabisita rito ah. Oo nga po eh. Buti lang nagkaroon ho ako ng libreng oras para makapunta rito. Akala ko hindi ko na kayo makikita rito eh. Ano ka ba? Saan naman ako pupunta? Alam mo naman na ito lang ang bahay ko. Siya nga pala, ano naman ang sadya mo rito? Bakit bigla ka napasugod? Hihingi ko sana sa inyo ng tulong tong matalik kong kaibigan, si Baste. May problema ko kasi siya eh. Naramdaman na lang ni Baste ang marahan na pagtulak ng konti sa kanya ng kaibigan niya. Kaya medyo napapunta siya sa harapan ng matandang babae. Doon ay kitang-kita ni Baste na may edad na nga ang matanda. Dahil kulubot na ang balat nito at may kaputian na rin ang mga buhok. Nakasuot lang ito ng duster na may kahabaan. Nang harapin niya ang matanda, agad na nagkasalubong ang mga mata nila. Kahit medyo naiilang si Baste, ngumiti naman siya ng bahagya sa matandang babae. Magandang tanghali ho, Lola. Siya nga ho pala ang kaibigan ko si Baste. Lola Herna. Magandang tanghali rin naman sa'yo, iho. Pasok kayo sa munting tahanan ko. Halika, pumasok kayo. Salamat ho. Pagtapak pa lang ng mga paa ni Baste sa loob ng bahay ng matanda, hindi niya maiwasan na medyo mapakunot ng noo. Dahil kakaiba ang bahay na yun sa mga bahay na napasukan na niya. May kadiliman ng bahay na yun. Kahit na tanghali pa lang naman. May kung ano-ano rin siyang nakitang mga nakasabit sa haligi ng bahay. Buong akala ni Baste ay yun lang ang makikita niyang kakaiba. Pero nagkamali siya. Kakaibang takot kasi ang gumapang sa katawan niya. Nang mapadako ang tingin niya sa parang altar ng sala kung saan ay may nakasindi roon ng mga itim na kandila. Sa tanang buhay niya, dun pa lang siya nakakita ng itim na kandila. Kaya naman talagang nakaramdam siya ng kilabot. Hindi niya tuloy mapigilan na medyo lumapit ng konti sa kaibigan at pasimpleng bumulong dito. Sigurado ka ba rito sa pinuntahan natin, Jojo? Oo naman. Bahay ito ng lola ko eh. Bakit naman ako magkakamali? Bakit? Bakit ganito? Malalaman mo mamaya. Si Lola na magpapaliwanag sa'yo kaya kumalm ka lang, okay? Wala nang nagawa pa si Baste kundi ang pakalmahin ng kanyang sarili gaya ng sinabi ni Jojo. Hindi nagtagal ay pinaupo na siya ng matandang babae kaya sumunod naman siya agad. Katabi niya si Jojo habang nasa harapan nilang dalawang matandang babae. Doon ay pinakwento ng matanda kay Baste kung ano ba ang problema nito na agad naman niyang ipinaalam. Ibig mo bang sabihin na ang nobyo lang ng mama mo problema mo? At hindi mismo ang iyong ina? Opo. Yung lalaki lang ho talaga ang problema ko. Naiintindihan ko naman ho kasi si mama eh. Mag-isa lang ho siya. At sigurado ako na nangungulila siya. Hindi ko naman ho siya mapipigilan na maghanap ng lalaki na makakasama niya. Ang akin lang ho, alam ko ho na pineperahan lang si mama ng lalaking yun. Alam ko sa sarili ko na hindi niya talaga mahal si mama. Ginagamit niya lang si mama para sa mga luho niya. Galit ho ako kay mama. Pero mas galit ho ako sa lalaking ginagamit lang siya. At hindi siya minamahal ng totoo. Kaya gusto kong gawin ang lahat para lang mawala ang lalaki yun sa buhay namin ni mama. Kung ganon matutulungan kita sa bagay na yan. Pero hindi lang ako sigurado kung tatanggapin mo ang tulong ko. Ano ho bang klaseng tulong ang sinasabi niyo? Pamilyar ka ba sa barang, iho?
Barang? Ito ho ba yung parang kulam? Ganon nga, pero mas malala ang barang kaysa sa kulam dahil ang pinupuntirya nito ay ang katawan ng isang tao o kadalasan ay sa isip din ng tao. At ang barang na tinutukoy ko ay ang tulong na may aalok ko sa iyo. Isa ho kayong mambabarang? Oo, isang mambabarang si Lola Herna. Yun ang trabaho inaalok niya sa mga taong gustong maresolba ang problema nila sa isang taong ayaw nila. Katulad din ng sinabi ko sa'yo, hindi ilegal ang bagay na to, Baste. Kaya sa kanya ko naisipan na ilapit ka dahil alam ko matutulungan ka niya. Nang mga sandaling yon ay hindi agad nakapagsalita si Baste sa sinabi ng kaibigan niya. Medyo natulala pa siya ng konti dahil wala siyang kaalam-alam na isang mambabarang palang matandang babae na kanina pa niya kaharap. Ngayon ay medyo naiintindihan na rin niya kung bakit kinilabutan siya nang makita ang bahay ng matanda. Pero kahit nagulat siya sa mga nalaman, hindi pa rin naman na bago ang intensyon niya na mawala sa buhay at landas nila ng mama niya ang kasintahan nitong si Randy. Dahil doon matapos niyang makabawi mula sa pagkagulat, muli niyang hinarap ang matandang babae. Willing ho akong humingi ng tulong sa inyo, Lola Herna. Gusto kong barangin niyo yung boyfriend ni Mama hanggang sa siya na mismo ang umalis sa pamamahay namin. Sige, akong bahala. Kahit kailan wala pa akong binigo sa trabaho kong to. Gaano ho ba katagal lang dapat kong hintayin, Lola? Bigyan mo lang ako ng 2 linggo, iho. Sa loob ng 2 linggo na yon, tsak na pahihirapan ko siya. Ano naman hong dapat kong gawin? Huwag mo lang siyang pansinin. Sa oras na may maramdaman na siyang kakaiba sa katawan niya, ibig sabihin nagsisimula na ang pambabarang ko sa kanya. Kailangan ko lang kunin ang buong pangalan ng nobyo ng mama mo. Yun lang ang kailangan ko. Magkano naman ho ang ibabayad ko sa inyo? Medyo malaki-laki. Kaya mo ba? Kaya ko. Kahit magkano magbabayad ho ako. Wala hong problema sa akin yon. Ang mahalaga lang ho sa akin ngayon, ang mawala na sa buhay namin ni Mama, ang lalaking yun. Mabuti naman kung ganon. Hindi kita bibiguin, iho. Gabi na nang makabalik ang magkaibigan sa Quezon City. Doon ay agad na rin naghiwalay ang dalawa. Dahil kailangan pang ibalik ni Jojo ang inarkilang kotse nito. Habang si Basti naman ay dumiretso na sa pag-uwi sa kanilang bahay. Pagpasok pa lang ni Baste sa kanilang bahay, naabutan niya agad ang kasintahan ng ina niya sa kanilang sala. Nakahiga ito sa mahabang sofa habang naglalaro ng video game sa bagong cellphone nito. Napansin din niya na wala ang ina niya ng mga sandaling yon. Kaya naman didiretso na lang sana siya sa pagpasok sa kanyang silid. Pero hindi yun natuloy dahil agad na nagsalita si Randy. Bakit ngayon ka lang, ha? Abat may gala ka pa palang umuwi pagkatapos mo umalis kanina nang wala man lang pasabi. Ni hindi ka man lang nag-iwan ng pera para sa pagkain namin ng mama mo. Ha? At anong akala mo sa akin? ATM na pwede mong hugutan ng pera kahit anong oras na gustuin mo? Ha, ang kapal din talaga ng mukha mo no? Magbalat ka kaya ng buto mo na may pera kang panggastos. Hindi yung palagi kang nanlilimos. At isinusumbat mo pa ang perang ibibigay mo para sa pagkain ng mama mo? Kung si mama lang ang kakain, wala siyang maririnig sa akin. Baka kusa pa ako magbigay. Pero dahil alam kong isa pang palamunin yung bibig mo, nawawala na ako ng gana. At isa pa, ipapaalala ko lang sa'yo, no? Baka kasi nakakalimutan mo. Hindi kita obligasyon. Tatay ba kita o anak? Hindi. Lalaki ka lang ni mama. Hindi kita kaano-ano. Kakaiba rin talaga yung tapas ang dila mo no? Wala kang magagawa. Patay na patay sa akin ang mama mo. Kung papipili ng mama mo sa ating dalawa, sigurado ko, ako ang pipili niya. Alam mo kung bakit? Anak ka lang niya. Hindi mo naman siya mapapaligay sa kama Nagpanting ang tenga ni Baste sa kabastusang lumabas sa bibig ng lalaki. Nakuyom niya ang kanyang kamao. Pinilit niyang pigilan ng sarili na wag sugurin si Randy. Pero nang makita niyang nakakainsultong pagngiti nito, doon na niya hindi napigilan ng kanyang sarili at mabilis niyang sinugod ang lalaki.
Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang kwelyo ng damit ito at gigil na isinandal sa dingding ng bahay nila. Dahan-dahan ka lang sa mga binibitiwan mong salita. Baka sa susunod, kahit tumawa lang, hindi mo na magawa. Pinagbabantaan mo ba ako? Pinapaalalahanan lang kita. Mayabang ka lang ngayon dahil alam mong kakampi si mama sa'yo na kahit anong sabihin mo, paniniwalaan ka niya. Pero ipinapaalala ko lang din sa'yo. Kilalanin mo kung sinong binabangga mo. Baka sa susunod na pagbangga mo sa akin, hindi ka na makabangon. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung may dapat na matakot sa atin dalawa, ikaw yun. Isang sumbong ko lang sa mama mo at konting lason pa sa isip niya, siguradong mapapalayas ka na sa pamamahay niya ito at maaangking ko na to lahat. Tignan lang natin. May kalalagyan ka rin, Randy. At yan ang sisiguraduhin ko. Marahas na binitiwan ni Baste ang kwelyo ng lalaki at saka isang matalim pa na tingin ang ibinato niya rito bago siya tuluyang pumasok sa kanyang kwarto. Malakas niyang isinarado ang pinto ng silid bago siya pabagsak na naupo sa kanyang kama. Mabigat ang bawat paghinga niya para mapakalmang sarili. May araw ka rin. Kapag nagsimula ng pambabarang soy ni Lola Herna, tignan lang natin kung makakapag-angas ka pa sa pamamahay na ito. Sisiguraduhin ko na sa impyerno ka na susunod na pupulutin. Kinabukasan, maaga nagising si Baste para sa meeting niya na kailangan niyang attendan through online. Work from home kasi siya, kaya naman hindi niya kailangan pang umalis ng kanilang bahay para magtrabaho. At dahil sanay siya na mag-almusal muna bago magsimula ang kanyang trabaho, dumiretso na siya ng kusina para magtimpla ng kape. Gising na rin ang ina niya na nagluluto na ng almusal. Pero dahil alam niyang para lang yun sa boyfriend nito kaya naman hindi na siya nakiagaw pa. Alam naman kasi niyang hindi siya ang pinaglulutuan nito ng pagkain, kundi ang nobyo nitong batugan. Tahimik lang siya noon na nagtitimpla ng kape, nang hindi niya inaasahan na magsasalita ang ina. Saan ka ba galing kahapon, Baste? Hindi ka man lang nagpaalam kung saan ka pupunta. Bakit? Pagagalitan niyo rin ba ako dahil hindi ako nag-iwan ng pera para sa pagkain niyo rito? Ano? Hindi yan ang ibig ko sabihin, Baste. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Sasagot pa sana nun si Baste pero hindi na natuloy. Dahil pareho silang natigilan nang biglang may marinig silang tila bumagsak mula sa kwarto ng kanyang ina. At ang sumunod pa nilang narinig ay ang bahagyang pagsigaw ni Randy. Aray! Randy? Randy, ano nangyayari dyan? Nang makita ni Baste na agad sumugod ang kanyang ina para pumunta sa kwarto nito kung nasan si Randy, napatayo na rin si Baste at sumunod doon. Nasa may bungad pa lang siya ng pintuan ng silid nang makita niya si Randy na nakahandusay sa sahig. Para bang pinipilit nitong tumayo pero hindi niya magawa. Agad namang umalalay ang kanyang ina, habang siya naman ay nanatili pa rin nakatayo lang doon at nakatingin lang sa kanila. Ano ba nangyayari sa'yo, Randy? Nahulog ka ba sa kama? Hindi. Tatayo na sana ako para kumain ng almusal eh. Pero bigla ko lang hindi naramdaman to mga paa ko. Kaya ito, bigla na lang ako natumba. Ano? Paano naman mangyayari yun? Hindi ko nga alam. Hindi ko maramdaman to mga paa ko. Kahit anong pilit kong tayo, hindi ko magawa. Ano ba, Baste? Tatayo ka lang ba dyan? Tulungan mo naman akong buhatin siya paakyat dito sa kama. O ang mas maganda, tumawag ka na ng taxi sa labas para maisugod na natin siya sa ospital. Hindi mo ba nakikita? Hindi niya magalaw yung mga paa niya. Huwag kang OA, ma. Halata naman kasalanan niya yan eh. Kung bakit hindi niya maramdaman yung mga paa niya. Halata namang namamanhid ang mga paa niya. Paano ba naman kasi? Puro basketball ang inaatupag. Tapos pagdating din sa bahay, biglang maliligo. Tapos, isusugod niyo kagad sa ospital? Huwag nga kayong paranoid. At saka, kaya niyo na yan. Hindi ko naman kaano-anong lalaking yan eh. At isa pa, may trabaho pa ako. Nakita ni Baste na aangal pa sana ang kanyang ina.
Pero tinalikuran niya agad ito. Kinuha niya lang yung kape na tinimpla at saka agad siyang pumunta sa silid niya. Nilak niya yung pinto at mabilis na hinanap ang cellphone para tawagan ng kaibigan niyang si Jojo. Nag-ring lang yun ng ilang ulit hanggang sa may sumagot na rin doon. Halata na bagong gising pa lang ang kaibigan. Pero kahit ganon, ay tinanong siya agad kung anong kailangan. Hello, Jojo? Nagsisimula na kaya si Lola Herna sa pambabaran niya kay Randy? Siguro oo. Baka nga kagabi, nagsimula na siya kaagad eh. Kilala ko kasi si Lola Herna. Kapag may binibigay na trabaho sa kanya, sigurado sinisimulan niya kaagad. Bakit? May nangyari na ba sa boyfriend ng mama mo? Oo, hindi niya maigalaw yung mga paa niya eh. Hindi niya raw maramdaman. Kaya bigla siyang nalaglag sa sahig nung pinipilit niyang tumayo. Naku, kumpirmado na yan pre. Nagsisimula na nga si Lola Herna sa pambaba ng kay Randy. Yan na yung simula niyan. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Sige, salamat ah. Kinumpirma ko lang. Magtiwala ka lang pre. Mas lalala pa yan sa paglipas ng mga araw. Nang mamatay na nga ang tawag, ay hindi na napigilan pa ni Baste ang mapangiti ng malapad. Nagsisimula ng barang. Tapos ng maliligayang araw mong hayop ka. Ito nang katapusan mo, Randy. Ako naman ang maniningil sa'yo. Lumipas ang buong maghapon na nasa loob lang ng kwarto niya si Baste. Lumabas lang siya ng kanyang silid para lagyan ng tubig ang tumbler niya. Dahil madadaanan niya ang kwarto ng ina kaya naman rinig niya ang pagdaing ni Randy. Dahil sa masakit naman na katawan nito, doon ay huminto muna siya sa paglalakad para lumapit sa nakasaradong pintuan ng kwarto. At pinakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa sa loob. Baka naman kasi tama ang sinabi ni Baste. Masyado mong binugbog ang katawan mo sa paglalaro ng basketball. Tapos bigla ka maliligo pagdating ng gabi kaya ayan, sumasakit ang buong katawan mo. Sinasabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi to dahil sa pagbabasketball. Alam mo naman tagal-tagal ko na naglalaro ng basketball eh. Kaya ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang sakit ng katawan. Hindi to yung normal na sakit ng katawan na nararamdaman ko dati. Tapos bigla ko pang hindi magalaw itong paa ko. Iba to! Sinasabi mo ba na may sakit ka? Siguro. Kaya nga pwede mo ba akong ipa-admit sa ospital? Para ma-check up na ako kung ano ba itong nangyayari sa akin, Linda. Alam mo naman na hindi ko yan basta-basta magagawa lang. Alam mo naman wala akong pera. Lahat ng naipon ko, ipinambili ko doon sa pangarap mong sapatos na gustong-gusto mong ipabili sa akin. Anong ibig mo sabihin? Nahayaan mo na lang ako mabaldado ng ganito? Na hindi na ako makakalakad? Hindi naman sa ganun, Randy. Ang akin lang ang hirap ng gusto mong mangyari. Dahil alam mo naman na si Basti lang ang may pera sa ating tatlo. Hindi rin naman siya magbibigay ng pera ng basta-basta lang. Di mag-isip ka. Gumawa ka ng paraan. Anak mo yan, di ba? Nanay ka niya. Kaya dapat siyang sumunod sa'yo. Hindi kang susunod sa kanya. Lintik naman ang buhay to, oh. Hindi maiwasan ni Baste na maikuyom ang kamao niya. Dahil sa narinig na paraan kung paano kausapin ni Randy ang kanyang ina. Sa inis niya, ay tinangka niyang abutin ng pinto para buksan at sigawan ng lalaki. Pero pinigilan niyang sarili niya. Hindi ako pwedeng makialam. Gusto to ni mama eh. Dapat din niya matikman kung anong nababagay sa kanya. Dapat siya mismo makaramdam ng pagsisisi dahil pinili niya ang lalaking yan. Dapat makita niya rin mismo na maling-mali ang klase ng lalaki na pinapasok niya sa pamamahay namin. At dahil desidido na si Baste na hindi nga makialam sa nangyayari sa loob ng silid ng kanyang ina, dumiretso na lang siya sa pagkuha ng tubig niya para makabalik na sa loob ng kwarto niya. Kinabukasan habang mahimbing pang natutulog si Baste sa kanyang silid, sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto ng kanyang kwartong nagpagising sa kanya. At dahil nakalakang doorknob, kailangan pa niyang bumangon para pagbuksan ng kanyang ina. Nang buksan niya na ang pinto, doon ay nakita niya ang ina na halatang nagmamadali at medyo nagpapanik. Hindi niya tuloy maiwasang mapakunot ang noon ang batuhan nito ng tingin.
Ano ba yun, ma? Ang aga-aga eh. Kailangan na nating dalhin si Randy sa ospital. Malala na yung kalagayan niya. Ano? Ano na naman ang nangyayari sa kanya? Nangingitim na yung buong paa at binti niya. Umaakit na rin sa hita niya. Halika, tingnan mo siya. Wala nang nagawa pa si Baste kundi ang sumunod sa ina. Hinawakan pa nito ang kamay niya para hilahin papunta sa silid. Sa may bungad pa lang ng pinto ay kitang-kita niya si Randy. Nahalatang kinakabahan at natatakot na rin sa nangyayari sa mga binti nito. Doon ay napadako na nga ang tingin ni Baste sa paa ni Randy, kung saan ay kitang-kita niya ang kakaibang pangingitim ng binti at paa nito. Ano? Nakikita mo ba, Baste? Hindi simple lang ang kalagayan ni Randy, anak. Hindi naman masasabing pasalang ang pangingitim na yan dahil hindi naman yan kulay ube. Kulay itim mo. Nakikita mo ba? Sigurado ako may nangyayari sa kanyang katawan na hindi maganda. Eh ano ang gusto niyong gawin ko? Hindi ba ma-obvious? Kailangan mo na akong ipa-admit sa ospital, ano ba? Bulag ka ba? Please naman anak, dali na natin siya sa ospital. Nag-aalala na ako sa kalagayan ni Randy. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Yan ang hirap sa inyo, May. Akala nyo laging meron ako na itatagong pera na pwede niyong kunan ng anumang oras. Pwede ba? Ang dami mo pang binibigay na dahilan eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga na ipa-ospital ako. Dahil ayaw mo akong pagkagastusan ng pera mo. Buti naman alam mo. Agad na napaatras si Baste dahil mabilis na itinulak ng kanyang ina kanyang balikat. Nang batuhan niya ng tingin ng ina, kitang-kita niya ang galit sa mukha nito. Ano ba, Baste? Ganyan ka na lang ba talaga kabastos? Hindi ka pinalaki ng papa mo ng ganito. Hayaan mo, babayaran kita sa perang gagastosin mo kay Randy kapag pina-ospital mo siya. Babayaran kita. Itaga mo yan sa bato. At ngayon, ako naman ang nagmumukhang masama rito? Dahil seryoso na to, Baste. Tignan mo nga oh. Kakaibang pangingitim na ng binti ni Randy ang nangyayari ngayon. Tapos ayaw mo pa rin siyang ipa-admit sa ospital. Dahil ayoko magsayang ng pera dyan sa lalaki mo. Talagang sumusobra ka na ha? Sinabi ko na sa'yo di ba babayaran nga kita. Ano ba? Tama na nga yung sagutan yung dalawa. Ipa-admit nyo na ako sa ospital. Hindi na to normal eh. Ano bang balak yung pareho ha? Na mabulok na lang ako dito at hintay na lang ang sarili ko mamatay? Kahit na napipilitan lang si Baste na isugod ng boyfriend ng mama niya, wala na siyang nagawa kundi ang gawin yon. Sumama na rin siya sa ospital ng araw na yon. Dahil gusto niya ring personal na malaman kung may lalabas bang resulta sa test ng doktor na makakapagpaliwanag sa nangyayari kay Randy. Gusto niyang marinig kung may sakit lang ba talaga ito o talagang dahil sa barang kaya nangyayari ang ganun sa katawan ng nobyo ng kanyang ina. Halos buong maghapon sila sa ospital ng araw na yon. Hanggang sa gabi na rin sila nakabalik sa bahay nila. Ngayon ay may saklay ng ginagamit si Randy sa paglalakad nito. Dahil hindi pa rin daw bumabalik ang lakas ng mga paa nito. Pero hindi na katulad kahapon na hindi siya halos makatayo. Ngayon naman ay nakakalakad na nga ito ng konti. At dahil na rin sa ginawa nilang pagpapatest kay Randy, kumpirmado na nga talaga ni Baste na wala itong sakit at konektado sa pagpapabarang niya sa lalaki ang mga nangyayari dito. Oh, tingnan nyo. Nagsayang lang tayo ng pera eh. Wala namang lumabas sa test ng doktor. Negative lahat. Wala siyang kakaibang sakit. Paano nga maipapaliwanag itong nangyayari kay Randy? Hindi na nga normal yung nangyayari sa mga paa niya. Aba malay ko. Yung doktor na nga nagsabi na wala silang nakitang kahit anong findings dyan sa lalaki mo eh. Napagbigay na kita sa gusto mong mangyari, ma. Ngayon, pwede mo na ba akong tigilan? Pero anak… Tanggapin mo na lang kasi na baka kinakarma na yung lalaki mo dahil sa kasama ng ugali niya. Kaya ayan, yan ang nangyayari sa kanya. Ibang klase rin talaga ang tabas ang dila mo eh, no? O bakit? Hindi mo ba kinukonsider na karma yung nangyayari sa'yo, ha? Baka mali lang yung doktor. Ang tanda-tanda na nung doktor na nag-test sa akin eh. Mukhang ulianin na nga sa katandaan niya eh.
Gusto kong magpa-test sa ibang ospital. Magpa-test tayo sa ibang doktor. Gusto ko magpa-second opinion. At talaga? Pwes ngayon pa lang, pag-ipunan mo na ang ipapang ospital mo sa susunod. Dahil itaga nyo sa bato, hindi na ako maglalabas ng pera. At saka, magaling ka pa sa doktor, no? Bakit kaya hindi mo subukan na ikaw na lang mag-test sa sarili mo? Total, nagmamagaling ka naman eh. Ano ba, Baste? Tapos na ako rito. Nagawa ko ng gusto mo, ma. Gusto ko na magpahinga. May mga trabaho pa ako na kailangang tapusin. Hindi na hinintay pa ni Baste ang sasabihin ng kanyang ina. Dahil agad niya itong tinalikuran para pumasok na sa kanyang silid. Kahit papano'y nakahinga na si Baste ng maluwag, nakakaramdam din siya ng kakaibang tuwa sa loob-loob niya. Dahil ngayon ay mas kumpirmado na nga niya na gumagana na ang pambabarang ng matandang babae sa kasintahan ng kanyang ina. Hindi niya maiwasang mapangiti ng malapad. Dahil nasa mood ng mga oras na yun si Baste, imbis na magpahinga siya, ginugol na lang niya ang buong magdamag sa pagtatrabaho niya. Nang sa ganun ay wala na siyang masyadong gagawin kinabukasan. Abala lang siya sa pagtatype sa laptop niya hanggang madaling araw. Nang bigla siyang matigilan dahil may narinig siyang kaunting pag-ungol. Nagmumula ang ungol na yun sa kabilang kwarto, sa silid ng kanyang ina. Nung una ay hinayaan niya lang, pero hindi nagtagal. May narinig na rin siyang mga sigaw. Boses yun ni Randy. Layuan mo ako! Wag! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit sa akin! Wag! Layuan mo ako, parang awa mo na! Huwag mo akong ahawakan! Huwag mong ilagay sa katawan ko yan! Wag! Inihinto muna ni Baste ang ginagawa niya at agad nang lumapit sa dingding ng kwarto niya. At dahil may konting butas ang dingding na yon, naisipan ni Baste na sumilip mula roon upang makita ang nangyayari sa loob ng silid ng kanyang ina. Doon ay kitang-kita niyang nakabukas lang ang dim light ng kwarto. Kaya kahit paano'y kita niya ang mama niya na ginigising nito si Randy. Nang magising na ang lalaki, habol-habol nito ang sariling hininga. Randy! Randy, ano ba nangyayari sa'yo? Binabangungot ka yata! Gumising ka! Randy, gising! Binabangungot ka! Binabangungot nga ako. Ang pangit ng panaginip ko, Linda. Ano ba naman yung nangyayari sa'yo ngayon? Hindi na kita maintindihan. Hindi ko rin maintindihan eh. Ang pangit ng panaginip ko. May anino na sumusunod sa akin. Tapos para bang may mga kasama siyang mga malalaking gagamba at ahas. Parang gusto niyang ilapis sa katawan ko yung mga yun eh. Gusto niyang pagapangin sa katawan ko yung ahas. Kahit anong gawin ko, parang natutuwa pa siya na natatakot ako. Kitang-kita ko yung malapad niyang ngiti. Tapos parang nararamdaman ko rin na may kung ano nakadagan sa dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Kumalma ka muna. Paano ko kakalma? Hindi ko nga alam kung ano ba itong nangyayari sa akin. Yung mga paa ko, nangingitim pa rin. Halos hindi ko maramdaman dahil medyo manhid pa. Tapos ang sakit pa ng katawan ko. Tapos kayo naman ito. Nananaginip ako ng mga nakakatakot. Para na akong mababaliw. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Tapos kayo sasabihin mo lang sa akin na kumalma ako? Dahil hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa'yo, Randy. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Humingi na ako ng tulong sa anak ko. Anong magagawa natin kung walang lumabas na resulta dun sa doktor? Kaya kung maaari, kumalma ka lang muna. Walang mangyayari kung mag-iinit ka lang ng ulo. Lalabas na muna ako para ikuha ka ng tubig. Itinigil na ni Baste ang pagsilip niya sa kwarto ng mama niya. At isang malapad ng ngiti na naman ang kumawala sa kanyang labi. Hindi niya itatanggi na natutuwa talaga siya sa nangyayari kay Randy. Tama lang yan, Randy. Tama lang na matakot ka. Mas gusto ko na matakot ka parang sobra.
Kinabukasan ay nakipagkita si Baste sa kaibigan niyang si Jojo, kung saan ikinuwento niya rito ang mga nakita niya kagabi at pati na rin tungkol sa pagpapa-ospital nila na wala namang nangyari. Dahil base sa findings, walang kakaibang nakita ang doktor. Wala naman kasi talagang makikita na sakit ang mga doktor sa kanya eh. Kahit sensya, hindi maipapaliwanag ang kakayahan ng barang. Kung alam mo lang, sobrang saya ko sa mga nangyayari sa Randy na yun. Sabihin na nilang masama ako dahil natutuwa ako sa kapahamakan niya. Pero wala na akong pakialam pa sa mga bagay na yun. Basta, gusto ko lang na mawala na siya sa buhay namin ni Mama. At mukhang hindi na malabong mangyari ang gusto mo. Dahil palala na ng palala yung mga susunod na mangyayari pa kay Randy. Sigurado yan. Sana lang din talaga pagkusa lang siyang umalis sa bahay namin eh. Kapag ginawa niya yun, eh di patatanggal ko na kay Lola Her ng barang sa kanya. Pero mukhang matigas kasi talaga ang mukha ng Randy na yun eh. Biruin mo, gusto pa niya magpa-second opinion sa ibang doktor. Buti sana kung siya nagbabayad ng mga bills na pagpapacheck up niya eh. Pero hindi eh. Sa akin din umaasa yung gago, sa pilitan pa. Iba rin talaga yung napiling lalaki ng mama mo eh no? Grabe, matigas pa sa semento ang muka. Sinabi mo pa. Pagbalik ni Baste sa bahay nila, wala na naman ang kanyang ina. Akala nga niya wala rin ang lalaki nito. Dahil hindi niya nakita ang saklay ni Randy sa nakabukas na silid. Pero nagkamali siya. Bigla kasing bumukas ang pinto ng banyo malapit sa may kusina. Kaya naman doon niya napagtanto na nasa CR lang pala ang lalaki. Hindi na lang niya sana ito papansinin at dediretso na lang sa pagpasok sa kanyang kwarto. Pero agad siyang natigilan na may kakaiba siyang naamoy. Na agad na umalingasaw sa buong sala. Kakaiba ang amoy na yun na hindi maipaliwanag ni Baste kung saan nanggaling. Pero dahil kalalabas lang ng banyo ni Randy, inisip niya na baka dumumi lang ito kaya ganun ang amoy. Dahil doon kaya hindi na lang yun ginawa pang big deal ni Baste at ipinagsawalang bahala na lang niya ang mabahong amoy na yun at saka pumasok na sa kwarto niya. Nang sumapit ang tanghali, lalabas muna sana ng bahay si Baste para magpa-load dahil meron na naman siyang trabaho online na kailangan gawin. Kaya lang bigla na naman siyang napahinto. Nang maamoy pa rin niya ang napakabahong amoy. Mas doble pa ang baho nun sa naamoy niya kaninang umaga. Hindi niya tuloy maiwasan na mapatingin kay Randy na nasa may sala lang ng bahay nila habang nakahiga sa sofa at nagsiselfone na naman. Magsasalita na sana siya para punahin ang naaamoy niya. Pero hindi yun natuloy dahil saktong pumasok na ang kanyang ina. May bitbit itong mga plastic bag na mukhang pagkain ng laman. Saan kayo galing ma? Pumunta lang ako sa kumari ko sa kabilang bayan. At ano naman ang ginawa niyo ron? Ano pa nga ba? Eh di nangutang ang mama mo ng pera para may pampacheck up sa akin. Kadamutan mo kasi yan eh. Kaya ang mama mo ang gumawa ng paraan. Akala mo ba, madadala mo sa hukay ang perang kinikita mo? Pwe! Ano ba? Baka mag-away na naman kayo ha? Pwede ba? Patahimikin niyo naman ako kahit ngayong araw lang. Nangutang ka ma? Para sa panggasto na naman ng lalaking yan? Ano ba ma? Magsasayang lang kayo ng pera eh. Wala ngang nakuha ang findings yung doktor nung una eh. Tapos ipipilit nyo pa? Ako na nagsasabi sa inyo. Tsak nalulubog lang kayo sa utang kung hindi pa kayo titigil. Huwag na kayo laging sunod-sunuran sa lalaking yan. Gamutin mo na lang siya gamit ang mga herbal. Marami namang dahon-dahon dyan eh. Pumitas na lang kayo. Baka kailangan lang niyang linisan ng tiyan niya. Baka sa kinakain rin niya yan eh. Tsaka lang ang kailangan niya para mailabas ang mga masasamang pagkain na nilalantakan niya. Damihan niyo na rin ang ilalaga niyo para marami siyang inumin. Ang pati ang budhi niya malinis. Baka sakaling mawala ang kagaspangan ng ugali niya. Pwede ba Baste? Sarili ko tong kagustuhan. Ako may gusto na tulungan pa rin si Randy. Hindi mo ko naiintindihan eh. Boyfriend ko si Randy kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Pues, hindi ka relasyon ang tingin niya sa inyo ma. Bangko lang ang tingin niya sa inyo. Sabi ng tama na eh. Pwede ba tama na Baste? Ayoko na ng gulo. Kung yan ang gusto mong isipin, pues hahayaan kita na yan ang isipin mo.
Pero wag mo naman sanang pilitin ako na maniwala riyan sa sinasabi mo. Sige, sabihin na natin na hindi ko to ginagawa dahil lang sa may relasyon kami ni Randy. Ginagawa ko to dahil obviously kailangan niya ng tulong. Ewan ko sa inyo. Tatalikuran na sana ni Baste ang kanyang ina para lumabas na ng bahay nila at pumunta sa tindahan. Pero pinigilan na naman siya nito. Saan ka pupunta? Kakain na tayo ng tanghalian. Magpapaload lang ho ako. Pero sa labas na rin ho ako kakain. Kayo na lang po kumain dyan. Nakakawalang ka ng kasabay yung lalaking yan eh. Hindi! Anong klaseng kabastusan yan? Nakita mo naman na may dala na akong pagkain, di ba? Tapos sa labas ka pa kakain. Bumalik ka rito. Sabayan mo kami kumain. Bumalik ka, Baste! Bumalik ka! At dahil medyo pagod na rin naman si Baste sa pakikipagtalo niya sa kanyang ina, isang malakas na buntong hininga na lang ang pinakawalan niya. At saka bumalik na nga siya para sundin ang sinabi nito. Hindi naman kasi talaga siya bastos sa kanyang ina. Kung tutuusin ay kay Randy lang naman talaga siya galit na galit. Kasi alam nga niya na ginagamit lang nito ang kanyang ina. Alam niyang sinasamantala lang nito ang kabaitan ng kanyang ina. At yun ang gusto niyang putulin at tapusin. Tumulong na lang siya sa ina sa paghahain ng pagkain. Habang ang magaling nitong kasintahan ay nanonood lang sa kanila at naghihintay na makapaghain na. Para na naman itong hari kung makaasta, na para bang may mga alala itong kailangang pagsilbihan siya. Nauna nang umupo si Baste sa kanyang pwesto. Balak niyang magmadali na lang na kumain para matapos rin siya agad. Maya-maya pa lumapit na rin sa lamesa si Randy at umupo sa tabi ni Linda. Magsisimula na sana silang kumain. Kaso nga lang, sabay na napatakip ng ilong sina Baste at Linda. Hala, ano bang klaseng amoy yun? Bakit ang baho? Saan nagagaling yun? Kanina ko pa nga rin ho naaamoy yun eh. Kanina pang umaga. Akala ko mawala rin kagad pero mas mabaho na ngayon ah. Wala naman ako naamoy ah. Paanong wala? Grabe nga yung pag-alingasaw nung mabaho. Ayan o, pati mga langaw nagliliparan na dito sa lamesa natin. Wala naman yan kanina rito. Oo nga no. Bakit biglang dumami yung langaw? Ang baho talaga. Teka, baka naman panis na tong nabili kong ulam. Titingnan ko nga muna. Oh, wala namang kakaibang amoy. Saan nanggagaling yung mabahong yun? Wala naman ako naamoy eh. Kumain na nga tayo. Nagugutom na ako eh. Nauna na nga magsandok ng pagkain sa kanila si Randy. Iiwas na lang sana ng tingin si Baste pero natigilan siya agad nang mapansin niya ang kakaibang mantsa ng basa sa may bahagi ng dibdib ng damit ni Randy. Kasunod nun ay ang parang pagputok na naman ng mabahong amoy na trumipli pa sa pang-amoy ni Baste. Konting-konti na lang ay parang makukumpirma na niya kung saan nanggagaling ang amoy na yun. Sa hula kasi niya ay parang si Randy ang pinagmumulan nun. At dahil doon, kaya hindi na niya maiwasan pang hindi ito pansinin. Ano ba yung mantsa sa damit mo? Bakit parang dyan nanggagaling yung amoy? Ano ba yan, Baste? Nagsisimula ka na naman ha? Tulungan mo na nga lang akong bugawin itong mga langaw na to sa lamesa natin. Hindi naman ako nagsisimula ng gulo ma. May napansin talaga akong mantsa dyan sa damit ng lalaki mo. Tignan nyo oh. Madilaw-dilaw yung mantsa. Parang dyan nanggagaling yung amoy eh. Ano? Patingin nga yan damit mo, Randy? Nang humarap si Randy sa mama niya, nagulat na lang si Baste na parang naduduwal bigla ang mama niya. Kaya agad itong tumayo at mabilis na tumakbo papunta sa may lababo. Doon sumuka si Linda. Ano ba? Nakakabastos ka. Bakit bigla kang napasok ka dyan ha? Pasensya na Randy pero parang dyan nga nanggagaling sa damit mo yung amoy. Ang baho talaga. Sinabi ko na nga ba eh. Kaya pala trumipli ang amoy nung umupo ka rito sa lamesa. Hinahabol ka pa nga ng mga langaw oh. Ang OA nyo. Pwede ko namang hubarin na lang tong damit eh. Ginagawa nyo na kagad na big deal.
Marahas na tumayo si Randy mula sa inuupuan nito. Kitang-kita ni Baste na halos matumba ang upuan dahil sa puwersa nito mula sa pagtayo. Pero hindi na yun pinansin pa ni Baste dahil nakita niyang hinuhubad na ng lalaki ang suot nitong damit. Doon biglang natigilan si Baste at agad na namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga sugat ni Randy sa buong dibdib at tiyan nito. Napatakip na rin si Baste ng kanyang bibig at napaduwal kasabay ng paglayo rin niya kay Randy dahil sa pagsabog na naman ng mabahong amoy na yun. Gulat na gulat niyang tinignan ang kasintahan ng kanyang ina. Ano yan? Ano yung nasa tiyan mo? Nakakadiri. May mga malalaking pigsa at tumatagas pa yung mga nana. Ano? Patingin nga. Sus Maria Josep, ano nangyari sa'yo? Ano to? Ano to mga tumutubo na to? Wala naman to kanina. Ang ngayon ko lang napansin. Yak! Ano bang nangyayari sa akin? Diyan nanggagaling yung mabaho eh. Ang baho-baho. Nakakasuka. Ayan oh. Dinadapo ka na ng mga langaw. Hindi to pwede. Ipapa-ospital na kita ngayon din, Randy. Tara na. Magpalit ka lang ng damit. Pupunta tayo sa ospital. Nakita ni Baste na hihilayin na sana ng mama niya ang braso ng boyfriend nito. Pero mabilis at marahas na tinabig yun ni Randy. Doon ay kitang-kita rin ni Baste ang galit na ekspresyon nito. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ako lalabas ng pamamahay na ito. Ano? Bakit naman? Paano kita madadala sa ospital kung hindi ka lalabas dito? Ngayong ipapa-hospital ka na ni mama kung saan ikaw pa nga nagsuggest nun. Tapos bigla ka naman nangaaway ngayon? Hindi ko kayang iharap sa mga taong mukha ko. Ngayong hindi ko maamoy yung sarili ko. Anong gusto nyo? Napagtawanan at pagchismisan ako ng mga tao dahil sa amoy ko? Hindi ko ipapahiya ang sarili ko. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para gawin yun. Pumunta ka na lang sa butika at ibili mo ko ng mga gamot na pwede mong mainom, Linda. Bilisan mo! Oo, pupunta na ako. Wala na nga nagawa pa si Baste. Lalo na nung tumalikod na ang ina para lumabas ng bahay nila. Habang si Randy naman ay mabilis na rin tumalikod para pumunta sa kwarto ng mga to. Narinig pa niya ang malakas sa pagkakasarado ng pinto nun. Pero hindi na yung pinansin pa ni Baste. Dahil muli na naman lumitaw ang malapad niyang ngiti sa kanyang mga labi. Tuwang-tuwa na naman siya sa nangyayari kay Randy. Pakiramdam niya ay konting-konti na lang. Mangyayari na ang gusto niyang mangyari. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ni Baste na pilit idinadaan ng nobyo ng kanyang inang sakit nito sa pag-inom lang ng gamot. Marami itong mga iniinom na gamot, pero alin man sa mga yon ay alam niyang hindi nakakatulong sa lalaki. Katulad din ng sinabi nito, nagkulong na nga lang ito sa kanilang bahay at hindi na ito nakikitang lumalabas. Katatapos lang magtrabaho ng gabing yun ni Baste. Kaya lumabas muna siya ng kwarto para maghanap ng makakain. Sa may bungad pa lang ay nakita niya agad ang mga nakasaradong bintana ng bahay nila. Hindi na nga niya halos nakikitang nakabukas sa mga bintanang yun sa bawat araw na dumadaan dahil sinasarado yun palagi ni Randy. Dediretso na sana si Baste sa kusina pero agad niyang nakita ron si Randy. Kagat-kagat nito ang kuko sa kamay. Habang gumagalaw pa ang isang tuhod na parang kinakabahan. At kahit amoy na amoy naman niya ang baho ni Randy, hindi na lang niya yung pinansin pa at dumiretso sa may ref. Bakit ang tagal ng mama mo? Bakit wala pa siya? Ang sabi niya makakabalik siya kaagad ha. Bakit ang tagal naman niya bago makabalik? Hindi mo ba alam? Hindi lang naman siyang bumibili ng gamot mo eh. Ang sabi niya, may pupunta siyang kakilala na may kakilalang manggagamot. Ano? Lintik na. Sinabi ko na nga sa kanya na gamot lang ang kailangan ko eh. Nakakahiya kung haharap ako sa tao ng ganito. Mag-iilang araw ko nang umiinom ng gamot. Pero wala naman nangyayari sa'yo, di ba? Umaasa ka ba na gamot lang ang makakatulong sa'yo? I-consider mo na kasi na karma yung nangyayari sa'yo.
At kung ako sa'yo, aalis ka na lang dito sa pamamahay namin kung ayaw mong lumalapay nangyayari sa katawan mo. Anong ibig mo sabihin, ha? May kinalaman ka ba rito sa nangyayari sa akin? Bakit parang ang lakas ng loob mo na sabihin sa akin na karma lang to? Umamin ka nga. May kinalaman ka ba rito? May ginagawa ka ba sa katawan ko? Kaya ako tinutubuan ng ganito? Ewan ko. Isipin mo lang kung anong gusto mong isipin. Basta pinapayuhan lang kita. Kung ayaw mo mas lumalapay nangyayari sa'yo, lumayas ka na sa pamamahay namin. Pagkakuha ni Baste ng pagkain sa ref, dadaanan na lang sana niya ulit si Randy para pumasok sa loob ng kwarto niya. Pero bigla siyang natigilan na mabilis na hawakan ng binata ang braso niya. Pinigilan siya nito sa balak niyang pag-alis. Agad din tumayo si Randy mula sa kinauupuan niya. Kaya naman nagpantay na ang kanilang mga mukha. Bitiwan mo nga ang braso ko. Baka mamaya mahawa pa ako sa iyo eh. Umamin ka nga sa akin. Sabi mo ng harap-harapan na meron kang kinalaman dito sa nangyayari sa akin. Bakit mo ba ako pinipilit na sabihin yan, ha? Wala kang alam. Kaya pwede ba, bitiwan mo na ako? May pakiramdam ako na may kinalaman ka dito sa nangyayari sa akin eh. Pinagbanta mo na ako nung nakaraan, di ba? Sinabi mo na may kalalagyan ako. Pagkatapos, kinabukasan, eto na. Nagsimula na may mangyari sa akin na hindi maganda. Akala ko ba hindi ka natatakot sa mga pagbabanta ko? Eh bakit ngayon parang takot na takot ka na? Eh di inamin mo na rin na may kinalaman ka sa mga nangyayari sa akin ngayon. Eh paano kung oo? Aalis ka na ba sa pamamahay namin? Katulad ng sinabi ko, umalis ka na sa buhay namin ni Mama. Kapag ginawa mo yun, malay mo, mawala na rin yung mga tumutubong mabaho sa katawan mo. Bitiwan mo nga ako! Marahas na tinanggal ni Baste ang kamay ni Randy na nakahawak sa kanyang braso. Nginisian pa niya ang lalaki bago nagpatuloy na sa paglalakad. Nakakailang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang mabilis siyang natigilan. Dahil narinig niya mula sa may likuran niya ang tunog ng kutsilyo. Nang harapin niya ulit si Randy, doon niya nakita na may hawak-hawak na nga itong kutsilyo at balak na siyang sugurin. Dahil sa gulat at hindi pagkahanda ni Baste sa biglaang pagsugod sa kanya ni Randy, agad niyang naiharang ang kanyang braso upang ipansalag sa talim ng kutsilyo. Bigla siyang napaaray dahil nasugatan talaga siya. Pero hindi na niya yung masyado pang ininda at mas nag-focus na lang siya sa pakikipaglaban niya kay Randy. Ano ba? Nababaliw ko na talaga. Talagang nababaliw na ako. At kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Tanggalin mo tong ginagawa mo sa katawan ko. Kundi papatayin talaga kita! Hindi mo pa nga nakukumpirma na ako talaga may gawa niyan sa mga nangyayari sa'yo eh. Tapos gusto mo na kagad akong patayin? Baliw ka na talaga. Baliw! Ikaw lang ang alam kong may motibo para gawin to sa akin. Wala akong ibang dapat sisihin kundi ikaw! Nagulat si Baste na muling bawiin ni Randy ang kutsilyo at handa na ulit itong itarak sa kanya. Pero mabilis na kumilos si Baste, kung saan kaagad niya naitulak palayo sa kanya si Randy. Dahil sa puwersa ng pagkakatulak niya, biglang napahiga sa sahig si Randy. Rinig naman ni Baste ang malakas na paghinga nito na para bang hinihingal at bumabangis. Nang mga sandaling yun, ay wala nang maramdamang takot si Baste. Kaya naman lumapit siya kay Randy. Medyo yumuko siya para magkaharap silang dalawa. Papatayin kita! Papatayin kitang hayop ka! Sige, patayin mo ako. Pero kapag ginawa mo yun, walang kasiguraduhan na maibabalik kita sa dati. Sige, gawin mo! Inabot pa ni Baste ang kamay ni Randy na may hawak ng kutsilyo. At siya mismo naglapit ng talim nun sa kanyang leeg. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Randy. Nagtataka yata ito kung bakit hindi siya takot na masaksak talaga. Nang mga sandaling yun, hindi tuloy maiwasan ni Baste na muling mapangiti. Oh, bakit hindi mo magawa?
Akala ko ba gusto mo kong patayin? Heto na nga oh. Inilapit ko na yung kutsilyo sa leeg ko. Isasaksak mo na lang yan. Wala nang kahirap-hirap. Sige na, patayin mo na ako. Kung gusto mo na habang buhay ka na makulong sa bahay na ito, habang nabubulok at nilalangaw dahil sa sobrang baho. Gawin mo na. Dahil kung papatayin mo ako, pareho lang din naman na magiging katapusan mo eh. Anong ibig mong sabihin? Na mamamatay ka pa rin kapag pinatay mo ako. Wala kasing kasiguraduhan na mawawala yung mga tumubo sa katawan mo kapag namatay ako. Ako lang kasi may kakayahan na tanggalin yan. Ako lang magpapawala sa barang na yon. Barang? Tama. Tamang narinig mo. Barang nga. Maya-maya pa nagulat na lang si Baste nang kusa nang tinanggal ni Randy ang kutsilyo sa may leeg niya. Agad nitong binitiwan ng kutsilyo. Kasabay ng pag-iyak nito na parang nagmamakaawa sa kanya. Hinawakan pa ni Randy ang kanyang kwelyo habang humihikbi. Parang awa mo na. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tanggalin mo na to sa akin. Tanggalin mo na itong mga tumutubong malalaking pigsa sa dibdib at tiyan ko. Tanggalin mo na itong mababaong to, Baste. Ibalik mo na rin sa dati ang mga pako. Parang awa mo na. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Isa lang ang tanging paraan para matanggal ang lahat ng yan. Ano bang paraan yun? Ang umalis ka na sa pamamahay na to. Umalis ka na sa buhay namin ni Mama. At wag na wag ka nang babalik pa. Kapag ginawa mo yun, sisiguraduhin ko, mawawala ang barang sa'yo. Pero saan naman ako pupunta? Hindi ko na problema yun. Ang gusto ko lang, mawala ka na dito sa pamamahay namin. Babalik ka sa normal. Sisiguraduhin ko yan sa'yo. Humanap ka na lang ng ibang babaeng gagamitin mo at peperahan mo. Wag lang ang mama ko. Pero kapag nagmatigas ka pa rin, baka sa susunod, ikamatay mo na yung pambabarang sa'yo. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Isang pagngisi na naman ang pinakawalan ni Baste bago siya tuluyang tumayo at umalis sa harap ni Randy. Agad siyang pumasok sa kanyang silid na para bang walang nangyari. Halos maghahating gabi na ng sandaling yon nang mabulabog si Baste sa kanyang pagtulog. Dahil sa malalakas na katok ng mama niya sa labas ng pintuan niya, natatarantang ginigising siya nito. Kahit na alimpungatan pa, bumangon pa rin siya para pagbuksan ng kanyang ina. Ano ba yun, Ma? Natutulog na yung tao eh. Nakita mo ba si Randy? Alam mo ba kung saan siya pumunta? Kauuwi ko lang pero hindi ko siya makita. Wala na siya sa kwarto namin. Wala na rin yung mga gamit niya ron. Teka, umalis na kaya siya? Ibig bang sabihin, sinunod niya talaga yung sinabi ko? Ano? Magsalita ka nga dyan, Baste. Nakita mo ba si Randy? Hindi ko siya nakita, Ma. At saka, baka umalis na siya sa bahay na ito. Baka nag-alas sa balutan na siya. Bakit naman niya gagawin yun? Samantalang siya ang may sabi na hindi siya lalabas ng bahay na to dahil sa kahihiyan. Baka kasi na-realize niya na baka nga kinakarma na siya. Kaya ganun yung nangyari sa katawan niya. Kaya kung ako sa'yo, Ma, kalimutan mo na rin yung lalaking yun. Baka bukas makalawa. Ikaw naman ang makarma. Huwag mo na siyang hanapin pa. Hindi na hinintay pa ni Baste ang sasabihin ng kanyang ina. Dahil pinagsaraduhan na niya ito ng pinto ng kwarto niya. Nang makabalik na siya sa kama, hindi na naman niya mapigilan na mapangiti at mapabulong sa kanyang sarili. Sa wakas, wala na yung lalaking yun. Umalis siya sa pamamahay namin. Panalo ko! Tagumpay ang plano ko na mapalis siya dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, Randy. Tutupad naman ako sa sinabi ko na umalis ka lang sa buhay namin ni Mama. Tatanggalin ko na rin ang barang sa'yo. Kinabukasan ay nagpasama nga ulit si Baste sa kaibigan niyang si Jojo para pumunta sa Batangas para puntahan si Lola Herna. Naikwento niya rin sa kaibigan niya na umalis na si Randy sa bahay nila. Kaya gusto niya nang bawiin ang barang niya sa binata. Masaya rin ang kaibigan niya para sa kanya
Dahil nga nagtagumpay ang plano niya. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating na ulit sila sa bahay ni Lola Herna. Kaya naman hinarap na ni Baste ang matandang babae. Gusto ko na hong ipatanggal yung bara niyo kay Randy, Lola Herna. Ayaw mo ba patagalin pa ng mga ilang linggo ang barang ko sa lalaking yon, iho? Para naman masiguro mo na hindi na siya babalik pa. Hindi na ho kailangan, Lola Herna. Kilala ko ang taong yon. Mas mahalaga sa kanya ang itsura niya. Kaya alam kong takot na siyang bumalik pa. Sa oras na bumalik siya sa normal, alam ko magpapakalayo-layo na siya sa amin ni Mama. Kung ganon ay sige, tatanggalin ko na ang barang ko sa kanya. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, Lola Herna. Dahil sa inyo, nawala na siya sa buhay namin. Nawala na siya sa buhay ni Mama. Masaya akong makatulong, iho. Kahit na malaki-laki ang binayad ni Baste sa matandang mambabarang, hindi niya na yung pinansin pa. Hindi na kasi mahalaga sa kanya ang pera. Dahil nangyari ng gusto niyang mangyari. Alam niya magkakaroon na ng katahimikan ng bahay nila at muli silang magiging masayang mag-ina. Ngayong wala na ang bagong nobyo ng mama niya. Wakas.